Nanatiling tahimik si Ligaya. Halos hindi humihinga kahit pa alam niyang negative naman ang lalabas dahil pinagawa niya ng paraan sa kapatid. Ito nang magtutuldok sa pangungulit ni Carlo. Dahan-dahang binuksan ng binata ang sobre. Binasa ang laman. Nalaki ang mata nito tila hindi maibukang bibig. Ako ang ama. Anitong halos hindi makapaniwala tila nais tumalon sa tuwa. Napatingin ito sa kanya at nayakap siya ng mahigpit na kagad niyang itinulak. Ako nga ma, magiging daddy na ako! Inulit ito at baka sa mukha ang saya. Tila hindi niya narinig ang sinabi ni Carlo. Nagtaas siya ng mukha at kinuhang papel na hawak nito. At natigagal siyang lumabas ang totoong resulta. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nilayo niya ang tingin, umiling ng madaming beses. Paano nangyaring hindi napalitan ang resulta? Gusto ko lang matapos na. Akala ko kung makita mong hindi ikaw ang ama, titigil ka na. Anyway, kahit na ikaw pang ama, hindi kita kailangan. Layuan mo kami. Matigas nang sabi. Ligaya, ako ang ama. Anak ko ang dinadala mo. Hindi ko kayo pababayaan ng anak ko. Anitong ginagap ang kanyang kamay. Isa lang ang gusto kong mangyari. Layuan mo kami. Ani ang nanginginig ang tinig. Tumulo ang luha niya at kagad na pinahid. Iba na lang ang hilingin mo kahit na ano, wag lang yan. Hindi ko kayang lumayo. Pakiusap ni Carlo. Hindi ka ba marunong umintindi? Ayoko na. Ayoko nang umasa at mamalimos sa pag-ibig mo. Ani ang mabilis na lumabas ng klinik. Nasa labas ng kotse si Jacob at naghihintay. Agad siyang pumasok sa loob. Nadinig pa niyang pagtawag ni Carlo sa pangalan niya, ngunit hindi niya na ito pinansin. Nagmaneho palayo si Jacob. Kuya, anong nangyari? Bakit hindi na bagong resulta? May hinanakit sa tinig niya. Sumulyap si Jacob sa kanya. Sinadya mong hindi palitan ang resulta. Bakit? Tanong niya. Dahil wala akong karapatang baguhin ang katotohanan. Pero sinabi ko sa'yo, nakiusap ako. Gusto ko lang na matapos na to, na matahimik si Carlo. Bakit mo pa hinayaang malaman niya? Hysteria niya. Kailangang harapin mong katotohanan, Ligaya. Anak mong nakataya dito. Hindi lang ikaw. Hindi ko kaya yung uri ng kasinungalingang habang buhay mong dadalhin. Natigilan siya. Hindi siya galit sa kapatid pero hindi pa siya handang malaman ni Carlo ang totoo. Umiiyak na siya. Hindi mo pwedeng alisin sa kanyang karapatang malaman na may anak kayo. At higit sa lahat, hindi mo pwedeng itago sa anak mo kung sino nga man niya. Nanahimik si Ligaya. Mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Tila nalulunod sa dami ng emosyon nais niyang itanggi. Matapang ka at alam kong kaya mong harapin ang suliraning kinakaharap mo ngayon. Tumulong luha niya. Ayaw niyang maampat. Huwag mong isiping hindi kita kinampihan. Panig ako sa katotohanan. Panig ako sa'yo kahit na anong mangyari. Susuportahan kita. Nagtungo sa mansyon ng mga Magnus si Carlo kinabukasan matapos ang pagkumpirma ng DNA result. Malamig ang simoy ng hangin. Ang langit ay bahagyang makulimlim. Sa labas ng gate ng mansyon nakatayo siya. May hawak na isang bouquet ng puting roses at malaking bag na naglalaman ng mga gamit na pangsanggol. Tahimik siyang naghihintay. Pagbukas ng gate, lumabas ang isang kasambahay. Sir, hindi raw po kayo gustong kausapin ni Ma'am Ligaya ngayon. Ngunit hindi umalis si Carlo. Naglakad siya papasok hanggang sa pinto. Pinatuloy siya ng kasambahay. Hindi po gustong tumanggap ng bisita ni Ma'am Ligaya pero kung may gusto kang iwan, ibibigay ko na lang sa kanya. Tumango siya. Nilapag sa table ang dala niyang bulaklak at mga gamit pang bata. Baka po pwedeng masilip ko siya sa kwarto kahit na sandali lang. Nabahalang mukha ng matanda. Naku, pasensya na po at mahigpit po ang bilin na paalisin na kayo. Okay lang po bang maghintay dito hanggang lumabas siya? Ani ang naupo sa sofa, tumango ang kasambahay. Biglang bumukas ang pinto sa itaas ng hagdan. Si Ligaya, nakaroba lang. Halatang kagigising lang. Tumigil ito sa itaas, napatingin sa ibaba. Hindi ito nagsalita. Nagtamang kanilang paningin. Isang mahabang katahimikan. Anong ginagawa mo dito?
Masamang pakiramdam ko't ayoko kitang makita. Hindi ko hilingin na patawarin mo ko kagad. Hindi ko pipilit ang sarili ko sa'yo. Pero sana, hayaan mo ko maging ama sa anak natin. Umalis ka na. Matigas itong sabi. Dalahin mo rin ang kalat mo. Anitong nakatingin sa mga dala niyang bulaklak at gamit ng baby. Hayaan mo patunayan ko. Araw-araw. Hanggang makumbinsi kitang tanggapin ako ulit. Si Jacob ang mahal ko at hindi niya ako pababayaan. Tapos na tayo at hindi ka namin kailangan. Aling parte ang mahirap intindihin? Matarik na sabi ng dalaga at bumalik sa kwarto. Si Carlo muling napaupo sa sofa. Isang mamahaling itim na SUV ang huminto sa harapan ng mansyon. Bumaba si Don William Magnus. Preskong presko mula sa business trip abroad. Nasa maayos pa ang kanyang coat at bitbit ang isang mamahaling maleta. Abot tengang ngiti. Pagpasok nito sa mansyon, sinalubong to ng kasambahay. Narito ba si Ligaya? Nasa taas po si Ma'am Ligaya, sir. Nandito rin po si Sir Carlo. Kasalukuyang nasa sala. Si Carlo? May business meeting? Hindi ko po alam, sir, pero may dala po siyang regalo. Napatayo siya ng madinig ang boses ni Don William. Hindi maiwasang kabahan siya. Lumitaw si Don William. Seryosong nakatingin sa kanya, ngunit may ngiti pa rin sa muka. Carlo, hindi ko alam na may bisita kami. Anong ginagawa mo dito? May meeting ba kayo ni Ligaya? Agad siyang lumapit at nakipagkamay. Don William, wala po. Hindi business. Dumaan lang po ako. Gusto ko sanang makausap si Ligaya. Aba, mukhang naging malapit kayo dahil sa proyekto. Anitong mahimig panunukso. Napatingin si Don William sa daladala niyang regalo. Bakas ang pagtataka sa mukha ng matanda. Anong dala mo? Gamit pambata? Baby gift? Anito sinipat ang laman ng regalo. Nagtagpo ang mga mata nila ng ama ni Ligaya. Bakit mo reregaluhan ng ganito ang isang dalaga? Hindi siya makasagot. Mukhang walang ideyang doon sa kalagayan ni Ligaya. Nalaki ang mata ng matanda. Anong ibig sabihin nito? Anong relasyon niyo ng anak ko? Bago makasagot si Carlo, bumaba si Ligaya. Nagulat na makita ng amat si Carlo. Napatigil ito saglit sa hagdan. Dad, akala ko bukas pang dating ninyo. Bakit po napaagang uwi ninyo? Anito nagmamadaling bumaba. Mabilis siyang nagdesisyon. Hindi niya alam kung magagalit si Ligaya, ngunit nais niyang malaman ng daddy nito ang kanyang intensyon. Muntis po si Ligaya at ako po nga ama, Don William. At handa po kung panagutan si Ligaya at ang anak namin. Lakas loob niyang sabi. Tahimik ang paligid, tanging tikatik ng water fountain mula sa labas ang maririnig. Tila bumagal ang oras sa gitna ng isang revelasyong hindi inasahan. Muntik na siyang himatayin sa sinabi ni Carlo. Kumukuha pa lamang siya ng lakas ng loob para ipagtapat sa mga kalagayan ay pinangunahan na siya ni Carlo. Napaawang ang labi niya. Lalo siyang nanigas ng akbayan pa ng binata. Kumukulo ang dugo niya. Niyaya sila ng ama na magtungo sa library upang makapag-uusap. Sa loob ng library ng mansyon ng Magnus. Sa isang antigong mesa sa gitna, nakaupo sina Don William, Ligaya at Carlo. Nagdala ng tsaa ang kasambahay, tahimik ang tatlo ng ilang saglit. Si Don William ang unang nagsalita. May marin ngunit kalmadong tinig. Gusto ko marinig ang totoo mula sa inyo. Anong nangyari? Kailan nagsimula ito? Sa totoo lang ay nagulat ako. Napatingin si Carlo kay Ligaya na kayo kung pinipigil ang anumang emosyon sa muka. May ipagtatapat po ko sa inyo, Daddy William. Simula ni Carlo, marasa na palingon si Ligaya na madinig ang tawag niya sa ama. Nalalaki ang butas ng ilong niya. Matagal na po kami magkakilala ni Ligaya. Naging sekretary ko po siya sa head office ng Velasquez Realty Corporation sa lungsod at hindi ko kagad napansin pero nahulog na pala ako sa kanya. Habang tumatagal po ay napamahal na sa akin si Ligaya at ganun din siya sa akin. Nagulat po ako nung nagkita kami ulit dito. Ipinagpatuloy ko pong panunuyo sa kanya at nagbunga po ang aming pagmamahalan. Hindi po namin sinasadyang ilihim ang relasyon namin sa inyo. Nahanap lang po namin ang tamang pagkakataon. Tiningnan siya ni Don William. Mabigat ngunit walang galit. Umiling ito ng marahang ngumiti.
Alam mo Carlo, matagal na katang hinahangaan. Sa negosyo, bihira ako makatagpo ng kabataang may disiplina at may malasakit. Kaya nung nalaman kong partner ka ng kumpanya natin, natuwa ako. Ngayon mas lalo kong humahanga dahil pinanindigan mong anak ko. Tahimik si Ligaya, pilit pinipigilan ng reaksyon. Hindi niya maipakita ang galit sa harapan ng kanyang ama. Don William, hindi ko po balak sirain ang tiwala niyo. Hindi ko po tatakasan ang responsibilidad ko kay Ligaya at sa magiging anak namin. Ligaya anak, anong masasabi mo? Anang ama na mapansin na tahimik siya. Muli siyang napabuntong hininga. Umangat ang paningin niya kay Carlo at sa daddy niya. Pasensya na po kung hindi ko kagad masasabi ang kalagayan ko. Sa totoo lang po'y nahihiya ako. Kararating ko lang tapos ganitong nangyari. Ilalagay ko sa langanin ang pangalan ng pamilya natin. Anak, wala kang dapat ikahiya. Matagal ko nang gustong magkaroon ng apo. Isang biyayang batang pinagbubuntis mo. Tsak na matutuwa ang lola Mila mo kapag nalaman niyang balita. Huwag kang mahiya, mahal ko. Handa akong pakasalan ka sa lahat ng simbahan. Daddy William, hindi po ninyo naitatanong. Nagbabalak na po kami magpakasal sa lalong madaling panahon. Nahindik siya sa nadinig. Paladesisyon ng kumag. Umuusok ang bunbunan niya sa kasinungalingan nito. Nalamig ang katawan niya. Plano ko pong pakasalan si Ligaya. Gusto ko pong panagutan ang anak ninyo. At para na rin po walang masabi ang ibang tao, lalo po't kilalang pamilya Magnus. Carlo, anong sinasabi mong kasal? Ani ang hindi napigil ang sarili. Lumingon si Don William at si Carlo sa kanya nang bigla siyang mapatayo. Hindi tayo magpapakasal. Marinyang sabing nanginginig ang labi. Agad na tumayo din si Carlo, tinawakan siya sa balikat upang paupuing muli. Mahal ko, alam kong hindi ka pa handa at busy sa negosyo pero kahit na simpleng kasal na muna. Saka na tayo magpakasal ng ingrande kung yun ang gumugulo sa isip mo. Ani Carlo nang makbay pa sa kanya. Parang gusto niyang batukan ng binata sa mga sinasabi nito. Tuso talagang buwisit. Ligaya anak, may punto si Carlo. Kahit na civil wedding na muna kapag nakapanganak ka na at saka na ang kasal sa simbahan. Dad, hindi po ganun kadali. Magulo pong isip. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataong makapag-usap. Maghihintay ako sa inyo sa hapunan. Anang ama na umalis. Ngayon ay silang dalawa na lang. Pagtalikod ng amay kinurot niya si Carlo. Napaigik ito sa sakit. Nababalo ka na ba? Wala kang karapatang paikutin pati si Daddy. Nagsinungaling ka pa? Gigil niyang sabi. Ligaya, hindi ko intensyon na lokohin ang daddy mo. Alangan namang ikwento kong totoo kung saan nagsimulang relasyon natin, na nagsimula tayo sa bayaran at hindi na kailangan ng paliwanag mo. Sa harap ni Dad, oo tahimik ako, pero hindi ibig sabihin nun na patawad na kita. Tigilan mong pagbanggit sa kasal. Ayoko magpakasal sa'yo. Itsura nito? Akala mo pogi ka? Nakakabwisit ang mukha mo. Nagtipon silang tatlo para sa simpleng hapunan. Tahimik si Ligaya, nakayuko nga bala sa pagkain ngunit talatang wala sa sarili. Nasa harap niya si Don William. Masiglang nakikipag-usap kay Carlo. Nakakasalukuyang nagpapaliwanag ng planong negosyo ng Magnus Foundation. Alam mo Carlo, noon pa man gusto na kitang maging kasosyo sa negosyo. Ngayon mukhang hindi lang negosyong magiging ugnayan natin, kundi pamilya talaga. Napatigil si Ligaya, nanginginig ang kutsarang hawak. Napatingin si Carlo sa kanya, bahagyang kabado pero pinilit ngumiti. Napakalaking karangalan po niyan, Daddy William. Anak, hindi ka pa nagsasalita. Kailan mo gustong ibalitang engagement ninyong dalawa sa publiko? Tsak na maraming matutuwa sa kasal ninyong dalawa. Napatingin siya kay Carlo. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw, tumutol, ipaliwanag sama ang totoo na hindi siya pumapayag. Ngunit wala siyang lakas ng loob na saktan ito. Nakikita niyang masaya ito sa inakalang magandang balita. Dad, kahit po wala ng engagement party at kasal, kapag po nakapanganak na lamang po ako. Alam po ninyong busy. Nag-aaral po ako. Masyado ako madaming iniisip. Napatingin si Carlos sa kanya. Mahal, kahit na civil wedding, akong bahala sa lahat. Simulan na natin ang plano. Gusto ko ng simpleng seremonya, hindi ang grande.
Mas mahalagang tunay na pagsasama kaysa ingrandeng kasal. Anang amang tinapik ang balikat ni Carlo. Nakamasid si Ligaya habang nag-uusap si Daddy William at si Carlo. Kuhang-kuha nitong kiliti ng ama. Tila nalalaki ang ulo niya. Hindi naman niya kayang sabihin sa ama na nabuntis lamang siya at wala siyang balak na magpakasal. Alam niya na may iniingatang pangalan ng pamilya niya. Bagong dating lang niya, hindi niya magagawang dumihan ang pangalan ng pamilya Magnus. Gabi na ngunit malakas pa rin ang ulan. Kumukulog, malamig ang simoy ng hangin. Nakatayo si Carlo sa may bintana, nakatanaw sa ulan. Sa kanyang likuran, abala si Don William sa pagkuha ng mamahaling wine. Naglabas ito ng 2 baso. Nagsali ng alak at ibinigay sa kanyang 1 baso. Hindi ka na makakauwi niyan, iho. Baka abutan ka pa ng baha sa daan. Dito ka na magpalipas ng gabi. Nakakahiya po, Daddy William. Baka makagulo pa ako sa inyo. Huwag kang mahiya. Tinuturing na kitang parang anak at total magiging parte ka na rin ng pamilya. Bakit hindi ka na dito matulog? Sa kabilang bahagi ng sala, tahimik na nakaupo si Ligaya, kunwari abala sa pagbabasa ng dokumento pero kitang-kita sa mukha niyang tensyon. Hindi siya makatingin sa binata. Nagpupuwis talagang damdamin niya. Napakakapal ng mukha ni Carlo. Anak, huwag kang mahiya. Sa kwarto mo na patulugin si Carlo para hindi makapag-usap kayo at makapagplano. Walang imik si Ligaya, saglit na tinignan si Carlo, tapos muling binaling ang tingin sa dokumento. Okay po, Dad. Malaki pong kama. Ayun naman pala. Bukas maaga tayong gigising. Gusto kong ipakita sa iyo yung vineyard na gusto kong gawing venue ng kasal. Romantiko yun. Tsak na magugustuhan mo. Maluwag ang ngiti sa labi ni Carlo. Samantalang siya'y mariing pinipigil ang sarili. Ayaw niya magpaliwanag sa ama ngayong gabi. Hindi niya rin maipakitang hindi siya sang-ayon sa presensya ni Carlo. Nag-inuman ng 2. Kuhang-kuha ni Carlo ang loob ng matanda. Sige, iiwan ko na muna kayo. Magpapahinga na ako. Bukas natin ituloy ang usapan. Anang ama matapos makipag-inuman kay Carlo ng ilang minuto. Sige po, Dad. Papasok na rin po kami ni Ligaya sa kwarto. Kakargahin ko na po siya at mukhang pagod na. Ani Carlo na kinagulat niya nang buhatin siya nitong tila sila bagong kasal. Napasandal siya sa malapad nitong dibdib. Naamoy na naman niya ang pinaghalong pabango at natural nitong amoy. Natuwang matanda at hinatid sila ng tanaw hanggang sa may sara niyang pinto ng kwarto. Pagkalapat ng pinto, ibaba siya ni Carlo sa kamay pinaghampas niya ito sa dibdib. Walang hiya ka? Hindi ko intensyong ipilit ang sarili ko, Ligaya. Pero wala akong choice. Gusto kong makasama ka. Walang choice. Choice mong bisitin ako. At ngayon wala na akong magawa. Nilaso mo ng isip ng daddy ko. Tinitigan siya ni Carlo. Hindi mo naman may tatagong kalagayan mo sa kanya. Mas hindi siya matutuwa kung walang amang magiging apo niya. Hindi kita kailangan. Tapos na tayo. Alam kong ayaw mo makasama ako dahil sa mga pagkakamali ko. Pero pwede bang pakinggan mo ko? Hindi kaagad siya sumagot. Ilang saglit pa ay lumapit siya sa bintana, tinanaw ang ulan. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata pero hindi niya hayaang pumatak. Anong gusto mong marinig, Carlo? Na okay na ako matapos mong saktan? Na okay na akong pinilit mong sarili mo? Kahit na paulit-ulit kong sinabing ayoko na. Lumapit ng bahagya si Carlo. Napapitlag siya nang yakapin siya nito mula sa likuran. Hindi ko kayang mawala ka, Ligaya. My life was a mess nang mawala ka. I need you back. Kayo ng anak natin. Huwag ka na magalit sa akin. Pinagsisisihan ko ng lahat ng ginawa ko. Anito may luha sa mata. Lumingon si Ligaya. Tumingin siya ng diretso kay Carlo. Matapos ang lahat, hindi nagalit ang makikita sa kanyang mga mata, kundi pagod. Nakakapagod na, Carlo. Ayaw ko nang makisama sa taong hindi ako pinagkakatiwalaan at palaging masamang iniisip tungkol sa akin. Pinagsisisihan kong lahat. Ang gusto ko lang ay pagkakataon para makabawi sa iyo sa anak natin. Pero hindi sapat ang pagsisisi mo. Hindi sapat na gusto mong ayusin kasi durog na ako, Carlo. At sa ngayon, hindi ikaw makakapagbuo sa akin. Napakaraming nangyari sa buhay ko. Namayaning katahimikan. Tanging patak ng ulan sa labas ng maririnig. Mahal mo ba si Jacob?
Muli siyang nakakita ng pagkakataong itaboy si Carlo. Oo, mahal ko si Jacob. Hindi na kita mahal. Sana maunawaan mo ko at sana igalang mo ang desisyon ko. Si Jacob ang tumulong sa akin na tunay nagmamahal. Pinagtatapat ko din kay Daddy na kahit ikaw ang ama ng bata, hindi ikaw ang gusto kong makasama. Lumayo siya, kinuha ang isang unan at inabot yun kay Carlo. Doon ka sa sofa. Ayaw ko tang katabi sa pagtulog. Kinuha ni Carlo ang unan, hindi na sumagot. Tumango lang ito at naupo sa sofa sa gilid ng silid. Nahiga na siya sa kama. Ayaw siyang dalawin ng antok. May nadinig silang tunog ng sasakyan. Kumabog ang dibdib niya. Baka umuwi si Jacob. Nakita niyang tumayo si Carlo sa bintana. Hinawi nitong kortina. Nagmamadali itong lumabas ang silid. Napasilip siya sa bintana at tamang hinala niya. Dumating ang kapatid. Pagkababa pa lang ni Jacob na sasakyan, sinalubong na to ng isang galit na si Carlo. Nabasa rin ito ng ulan at nanilisik ang mga mata. Umalis ka na. Binabalaan kita. Magpapakasal na kami ni Ligaya. Ako ang ama ng bata just in case na hindi mo alam. Anong pinagsasabi mo? Bakit mo ako pinapaalis sa pamamahay kung lintik ka? Ani Jacob na tinulak si Carlo. Isang bigwasan suntok ang lumapat sa panga ni Jacob. Napatras ito at nadulas sa basang damuhan. Carlo, tama na! Sigaw niya, tumakbo siyang palabas. Nakapayong siya. Dinaluhan niya si Jacob na may dugo sa labi. Hinila siya ni Carlo. Ligaya, nakita kong lalaking yan. May kasamang ibang babae. Niloloko ka niya. Ginagamit ka lang niya? Anong nangyayari dyan? Tila batingaw ang boses ni Don William na nakatayo sa may pintuan.